Ginigulantang na naman ni Alex Ala ang tennis world bago pa man tumama ang bola sa court. Isang pasabog na round 2 matchup ang nakatadana para sa ating Pinay Pride kung magwawagi siya sa kanyang unang laban. Ang haharapin niya? Walang iba kundi ang Romanian superstar na si Jacqueline Christian. Bakit ito tinawag na palitan ng mukha? Dahil ito ay hindi lamang laro ng lakas. Ito ay isang physical at mental na digmaan sa pagitan ng dalawang players na nasa kanilang career high forms. Si Jacqueline Christian, nakilala sa kanyang bansag na Dracula dahil sa kanyang suot na kapa sa Transylvania Open, ay kasalukuyang nasa world number 37, ang kanyang bagong record ranking ngayong January 2026. Sa kabilang banda, si Alex Ila ay sigurado na sa kanyang world number 43 spot sa darating na Lunes. Isipin niyo, dalawang players na nag-uunahan sa top 30, magtatagpo sa round 2 ng isang Grand Slam. Sa statistics, halos magkadikit ang dalawa. Si Christian ay may taas na 5'11 at may bitbit na mabigat na serve, habang si Ala ay 5'9 at kilala sa kanyang left-handed magic. Ngunit narito ang shock factor. Noong July 2023 sa Vitoria-Gasteiz, nagkita na ang dalawang ito at doon tinalo ni Christian si Ala sa isang dikit na laban. Pero ibang-iba na ang Alex Ala na makikita natin ngayon. Ang Ala ng 2026 ay isa ng Grand Slam caliber player na tinalo na ang mga dating world champions gaya ni Iga Swiatek at Madison Keys. Ang laban na ito ay ang pagkakataon ni Alex para sa sweet revenge. Bakit ito sigurado na? Dahil pareho silang paborito sa kanilang round 1 matches. Si Ala ay haharapin ang number 100 na si Parks, habang si Christian ay inaasahang dadaan lang sa isang qualifier. Kapag nangyari ang tapatang ito, asahan ang firework. Si Christian ay kilala sa kanyang pagiging aggressive baseliner, pero si Alex ay may court intelligence na kayang sumira ng kahit anong ritmo. Ito ang labanang magpapatunay kung sino ang tunay na reyna ng court, ang Romanian na veterana o ang Pinay na pambato na handa ng sakupin ng mundo. Mga kagulat world, maghanda na kayo sa isang sagupan na tila itinadhana ng tadhana. Kung malusutan ni Alex Ala ang unang pagsubok sa Melbourne Park, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa round 2, ang Romanian number 1 at tinaguri ang Dracula of tennis, si Jacqueline Christian. Bakit palitan ng mukha ang tawag natin dito? Dahil ito ay hindi lamang basta tennis match. Ito ay isang madugong rematch para sa ating Pinay Pride na matagal na nating hinihintay. Noong July 2023 sa Vitoria-Gasteiz, nagkaharap na ang dalawang ito sa isang 3-hour marathon kung saan nanayag ang karanasan ni Christian. Pero mga kagulat, ibang Alex Ala na ang haharap sa kanya ngayon. Hatiin natin ang mga numero dahil dito niyo makikita ang tindi ng level up. Si Jacqueline Christian ay kasalukuyang nasa kanyang career high world 37 ngayong January 2026. Ang Romanian star na ito ay kilala sa kanyang Dracula-like entrance. Isang tradisyon kung saan nagsusuot siya ng kapa, pero sa loob ng court, siya ay isang relentless baseliner. Sa taas na 6'0", si Christian ay may hawak na isang WTA 125 title at 14 ITF titles. Ang kanyang laro ay nakabase sa heavy flat ground strokes at isang matinding serve na mahirap basahin. Ayon sa ating deep search, si Christian ay may 58% win rate sa hard courts nitong 2025 na nagpapatunay na siya ay nasa kanyang prime. Ngunit narito ang ginulatang mundo moment. Ang ating pambato na si Alex Ala ay dumarating sa 2026 Australian Open na may bitbit na sandata na wala siya noong 2023. Ngayon, si Alex ay isa ng world number 43 live ranking projection. Kung noong 2023 ay nasa number 258 pa lang siya nang talunin si Christian sa isang upset. Isipin niyo na lang ang bagsik niya, ngayong nasa top 50 na siya. Si Alex ay mayroon ng WTA 125 title mula sa Guadalajara at isang historic semifinal finish sa WTA 1000 Miami, kung saan tinalo niya ang mga higanteng gaya ni Iga Swiatek at Madison Keys. Ang left-handed spin ni Alex ay naging mas malupit at ang kanyang conditioning mula sa Rafael Nadal Academy ay ginawa siyang isang defense wall na hindi kayang tibagin ng basta-bastang lakas. Pagdating sa skills, si Christian ay umaasa sa kanyang serve and first ball aggression. Pero si Alex, ang kanyang tennis IQ ang magiging susi. Kilala si Alex sa pagiging master of angles. Gagamitin niya ang kanyang forehand para itulak si Christian sa labas ng court na maglalantad sa backhand side ng Romanian. Sa stats ng return of serve, si Alex ay nasa top 10 ng WTA ngayong simula ng season. Ibig sabihin, ang malalakas na serve ni Christian ay posibleng maging boomerang. Nababalik sa kanya ng mas mabilis. Ito ang tunay na test ng character. Si Christian ang simbolo ng European power, habang si Alex ang simbolo ng Asian precision and resilience. Sa round 2, hindi lang puntos ang nakataya.
Ito ay ang pagkakataon ni Alex na burahin ang alaala ng kanyang pagkatalo noong 2023 at ipakita sa buong mundo na ang Filipina Diamond ay mas matigas pa sa kahit anong Romanian steel. Handa na ba kayo sa palitan ng mukha? Dahil sa laban na ito, isa lang ang mananatiling nakatayo sa ilalim ng araw ng Melbourne. Mga kagulat world, ito na ang bahaging magpapatindig ng balahibo nyo, ang ating fearless forecast. Marami ang nagtatanong, kaya nga ba ni Alex Ayala na patumbahin ang isang world number 37 na si Jacqueline Christian sa ikalawang pagkakataon? Ang sagot namin ay isang malakas na oo. Hindi lang namin ito hula, ito ay based sa datos, momentum at sa apoy na nakikita natin sa mga mata ng ating pambato. Bakit namin nasabing rematch of the century ito? Dahil bagamat tinalo na ni Alex si Christian noong 2023 sa Spain, 7-6, 6-7, 6-2. Ang bersyon ni Alex na sasalubong sa Romanian ngayon ay isang Super Saiyan version na. Narito ang tatlong dahilan kung bakit pabor kay Alex ang labanang ito. Una, ang mental domination. Sa tennis, napakalaking bagay ng head-to-head record. Alam ni Alex sa kanyang puso na kaya niyang talunin si Christian. Noong 2023, tinalo niya ang Romanian sa loob ng halos 3 oras na bakbakan. Ngayon, pitpit ni Alex ang kumpiyansa ng dalawang sunod na panalo laban sa Olympic silver medalist na si Donna Vekic. Kung tinalo niya ang world number 70 at number 20 players ng sunod-sunod, wala siyang dapat ikatakot sa isang world number 37. Ang takot ay wala na kay Alex. Ito ay nasa isipan na ni Christian na alam na hindi basta-basta susuko ang Pinay. Pangalawa, ang surface advantage. Bagamat paborito ni Christian ang clay, ang Australian Open ay nilalaro sa plexi-cushion hard court, isang surface na perpekto para sa laro ni Alex. Ang bola dito ay mabilis at may mataas na talbog na sadyang pabor sa heavy topspin. Ang kaliweteng si Alex. Ang left-handed serve ni Alex ay tatama sa backhand ni Christian na siyang magiging weak point ng Romanian sa buong laban. Ayon sa ating deep search, si Christian ay may tendensyang mag-struggle sa mga high bounce balls at iyan ang eksaktong laro na itinuro kay Alex sa Rafael Nadal Academy. Pangalawa, ang conditioning peak. Sa edad na 20, si Alex ay nasa kanyang physical prime. Nakita natin sa Auckland at Koyong Classic na hindi siya hinihingal kahit umabot ang laban sa deciding set. Si Christian, sa kabilang banda, ay may kasaysayan ng knee injuries na nagpabagal sa kanyang career noong 2022. Sa init ng Melbourne, ang mas batang binti ni Alex ang magiging bentahe. Papagurin ni Alex ang Romanian sa pamamagitan ng side-to-side rallies hanggang sa bumigay ang stamina nito. Ang ating fearless forecast? Ang laban na ito ay magiging isang war of attrition, pero si Alex ang lalabas na kampiyon sa loob ng 2 sets. Isang 6-4, 7-5 victory ang nakikita natin. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang round 2 ang ating mapapagtagumpay. Iyon ang magiging opisyal na passport ni Alex para sa pinaka-inaabangang showdown sa round 3 laban kay Arina Sabalenka. Ito na ang pagkakataon ni Alex na ipakita na ang number 43 ranking niya ay panimula pa lang. Ang buong mundo ay handa ng magulat at si Jacqueline Christian ang susunod na biktima ng Filipina Diamond.